Usong-uso po ngayon ang pertussis o whooping cough. Nagkakaroon po ng sunod-sunod at mabilis na pag-ubo na para bang hirap ilabas yung makapal na plema. Parang ang sikip-sikip ng daluyan ng hangin. Parang kinakapos na ng hangin sa kakaubo. Parang ganito po. Ano po ba ang pertussis o pertussis sa Tagalog? Ang pertussis ay isang uri ng respiratory tract infection. Ibig sabihin, ang involved po dito ay yung daluyan ng hangin. Ang sanhi po nito ay yung bakterya na tinatawag na Bordetella pertussis. Naapektuhan po nito yung parang maliliit na buhok na kung tawagin ay cilia sa lining ng ating respiratory tract. Ano po ba ang function ng cilia? Yung maliliit na buhok po na yan sa lining ng daluyan ng hangin ay gumagalaw parang walis para itulak pataas ang plema para mailabas. Lagi naman pong may secretions doon sa lining ng respiratory tract o daluyan ng hangin. Kapag maalikabok po ang hangin, mas dumadami po ang secretions para matrap yung mga dumi sa hangin. Ang secretions na ito ay tutulakin ng cilia pataas hanggang sa tayo po ay maubo at mailabas ang plema. Kapag may respiratory tract infection po tayo, mas marami ang secretion sa daluyan ng hangin. Kaya nga po ubo tayo ng ubo. Ano po ba ang nangyayari sa pertussis infection? Yung bakterya po na Bordetella pertussis ay naglalabas ng toxin para i-paralyze yung cilia o yung maliliit na buhok sa lining ng daluyan ng hangin. Bukod dito ay nagkakaroon din ng pamamaga doon sa lining ng daluyan ng hangin, kaya hirap pong ilabas ang plema. May 3 stages o phases po ng symptoms ang whooping cough. Phase 1, nagtatagal po ito ng 1 hanggang 2 linggo. Nagkakaroon po ang pasyente ng sipon at ubo na tuyo o walang plema. Maaari rin pong magkaroon ng sinat. Kadalasan, wala naman pong lagnat at okay naman ang pasyente hanggang sa ma-trigger ulit ang sunod-sunod na pag-ubo. Phase 2, paroxysmal phase. Maaari po itong magtagal ng 1 hanggang 2 buwan. Diyan na po nagkakaroon ng sunod-sunod na pag-ubo na may huni sa dulo sa paghahabol ng hangin. Maaari rin pong magkaroon ng pagsusuka pagkatapos maubo ng sunod-sunod. Phase 3, convalescent phase. Maaari po itong magtagal ng 2 buwan. Unti-unti ay bubuti na po ang kondisyon ng pasyente. Kahit anong edad ay maaaring magkaroon ng whooping cough. Bagamat karamihan ng meron nito ay yung mga bata edad 5 taon pababa. Dapat din po nating malaman na depende sa resistensya ng pasyente, merong ang sintomas lamang ay simpleng ubo at sipon. Kung malakas po ang resistensya, yung ibang may taglay na virus ay hindi nakakaranas ng matigas at sunod-sunod na pag-uubo. Ganun pa man, maaari siyang makahawa mula ika-6 na araw hanggang 3 linggo ng pagkakaroon ng infection na ito. Kaya siguro napakabilis ng pagdami ng may whooping cough dahil dito. Ang mga may risk talaga na magkaroon ng grabing sintomas at komplikasyon ay yung mga mabababa ang resistensya tulad ng mga sanggol at buntis. Komplikasyon, lalo na po sa mga bata, maaari pong mauwi ang whooping cough sa pneumonia. Paano po nakukuha ang whooping cough? Tulad ng pangkaraniwang ubo, nakukuha po natin ito sa pamamagitan ng pagiging exposed po natin sa taong may taglay na Bordetella kapag siya ay umubo o bumahin. Common po ang pagkakaroon ng ubo at maraming pwedeng maging sanhi nito. Kailan po ba dapat magsuspecha na maaaring meron ng whooping cough? Number 1, kung ang ubo po ay tumagal na ng 2 linggo o higit pa at wala namang na-identify na ibang cause o sanhi. Meron din po ng mga sumusunod. A. Paroxysmal cough, yung bigla ang sunod-sunod na pag-ubo. Inspiratory whoop, ito po yung matapos ang sunod-sunod na pag-uubo ay susundan ng paghigop at paghahabol ng hangin na may huni. C. Pagsusuka matapos ang sunod-sunod na pag-ubo. At D.
pagkakaroon ng episode ng pagtigil ng paghinga o apnea sa mga bata. Mahalaga rin na malaman kung ang pasyente po ba ay may bakuna laban sa whooping cough. Siya ba kamakailan lamang ay na-expose sa isang taong may whooping cough? Para ma-confirm kung meron po talagang whooping cough, maaari pong mag-swab sa ilong o sa lalamunan at gawin ang PCR tulad po nung sa COVID. Gamutan. Nakabase po ang gamutan depende sa edad at severity o gaano kagrabe at gaano katagal na ang mga sintomas. Sa mga sanggol, lalo na sa edad less than 6 months, maaaring ang gamutan po ay pinakamabuting gawin sa ospital o i-confine ang bata. Kapag severe o grabe din po ang mga sintomas, maaaring ipakonfine din po ang adult. Ang mga doktor po ay maaaring magbigay ng antibiotic sa unang 3 linggo ng sintomas para maiwasang makahawa at mabawasan ang mga sintomas. Meron din pong mga cases na hindi naman nababawasan ang mga sintomas maski na naka-antibiotic. Sinasabi na maaari na pong hindi mag-antibiotic kapag 3 linggo o higit na ang mga sintomas. Lalo't hindi na raw po nakakahawa ang whooping cough 3 linggo o higit pa matapos magkaroon ng sintomas. Pero depende pa rin po iyan sa inyong doktor. Importanteng madala po agad sa pediatrician ang mga batang may sintomas edad 6 months and below, lalo na kung may mga episodes po ng pagtigil ng paghinga at may pangingitim na po, grabing ubo, lagnat at kumbulsyon. Sa mga buntis naman, kung matindi at matagal na po ang ubo, lalo na kung meron ng lagnat at kapos sa paghinga, magtungo na po sa inyong doktor para maagapan. Importante rin po na well-hydrated para mailabas ang plema. Uminom po ng maraming tubig. Prevention, number 1, bakuna. Kasama po sa DTP, diphtheria, tetanus, pertussis. Magkakasama na po sila kapag itinuro. Ibinibigay po ng mga pediatrician ang bakuna sa mga sumusunod na edad, 6 weeks, 10 weeks at 14 weeks. Pagkatapos nito, ang schedule po ng booster doses ay ang mga sumusunod, 1 taon, 1.5 taon o 18 months at 5 taon. Kapag may proteksyon ng bakuna, magkaroon man ng infection na ito, ay magiging mild lang po ang mga sintomas. Pwede bang magpabakuna laban sa pertussis habang buntis? Yes. Dahil sa ang DTP ay isang uri ng inactive vaccine, safe po ang magpalagay nito kapag buntis. Ipinapayo po ang pagbibigay ng bakuna during the 2nd trimester hanggang early part of 3rd trimester. Nasa 20 weeks to 32 weeks. Ito po ay upang magkaroon ng sapat na panahon para makadevelop ng sapat na antibody si mami at maisalin ito kay baby bago siya panganak. Sapat na proteksyon hanggang umabot siya ng 2 buwan na kung saan ay ibinibigay ang unang dose ng DTP. Number 2, iwasan ang matataong lugar. Gumamit ng face mask kung hindi maiwasang magpunta sa mataong lugar. Number 3, panatilihin ang kalinisan sa katawan, magsabon palagi ng kamay. At higit sa lahat, panatilihing malakas at masigla ang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng wasto at tama o yung tinatawag na well-balanced diet. Number 5, nakapagpapalakas din ng resistensya ang pagkakaroon ng regular exercise. Pwede po bang magpabakuna laban sa pertussis ang breastfeeding moms? Yes, pwede po. Mas maigi nga po dahil maaaring maisali ng antibodies sa breast milk na kung saan ito po ay magbibigay ng proteksyon kay baby.